Maliwanag ang naging katayuan ni Vice President Sara Duterte laban sa panghihimasok ng ICC sa bansa. Yan ang binigyang diin ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa programang Spotlight, kung saan suportado nito ang posisyon ni Vice President Duterte. Ani Pastor Apollo, maayos naman ang naging pahayag ni Pangulong Marcos ukol sa isyung ito, pero mas maliwanag anya ang naging sagot ng pangalawang Pangulo ng bansa. Si President Bongbong, sinabi niya, pag-aaralan muna. Yung sinabi niya noong July, we will not cooperate. We are done talking with the ICC. We will not cooperate in any shape or form with the ICC. Ngayon, yung bago niyang statement ngayong November is pag-aaralan muna. Hindi naman niya tinapos na, oo, sige na, mag-join na tayo. Pero sinabi rin niya sa huli na hindi dapat daw na ang ibang mga banyaga ang mag-imbestiga dito kasi meron naman tayong batas. To that effect ang sinabi niya. Wala pa naman siyang true decision. Pero si Vice President nakapag-decide na sinabi niya ng panghimasok ng ICC isang paglabag sa ating konstitusyon at sa ating soberanya. Na mag-imbestiga dito, minamalit nila ang ating legal institution ng ating bansa. Maliwanag ang kay Vice President Sara. Ayon pa kay Pastor Apollo, ang intensyon sa planong pagpapapasok sa ICC ng mga may akda ng resolusyong ito ay upang i-persecute ang mag-amang Duterte na anyay isang pamumulitika. Sa kabila nito, ayon sa butihing pastor, ay mas lalo pang lumakas ang suporta ng taong bayan sa mag-ama at hindi anya ito mapipigilan. Ngayon, sumasakay na naman ng iba. Yan sila ang may akda niyan para iganon kay Duterte at kay Sara. Pero intensyon nila, hindi talaga makuha ang katotohanan. Ang intensyon talaga nila, i-persecute itong mag-ama. Pati si Senator Bato. Kaya itong mga nag-uudyok na ganito, para lang politika na naman yan. Harassment na naman yan. Makikitaan niya na ang resulta ng drug war ng Administrasyong Duterte noon ay kapayapaan. Binigyang diin ni Pastor Apollo na noong panahong iyon ay talagang nagkaroon ng takot ang mga durugista sa mga otoridad at tunay na nagkaroon ng pangil ang batas. Pero ang kabuuan ng drug war ni Pangulong Duterte, ano ang resulta? Kapayapaan. Makakalakad na tayo ng malaya. Ang mga durugista, takot na. Wala nang mga, meron pa, pero nakatago sila. Wala na, tayo'y malaya na. At hindi nasisirang utak ng ating mga kabataan. Yun ang hindi nila nakikita. Bakit ba? Pag sabing drug war, gusto ba ng Pangulo, patay dito, patay doon? Sinabi ba niya, patay ninyo lahat? Hindi. Sabi niya, sugpuin natin ang droga. I-raid natin pagka mayroong mga drug lords dyan. Pag lumaban, protektahan ninyong sarili niyo. Ayon pa kay Pastor Apollo, hindi iginagalang ng mga makakaliwang grupo kabilang na si Franz Castro ang katayuan ng Pangulo ng Bansa laban sa ICC. Ito'y matapos ihayag ni Franz Castro na hindi dapat makialam si Vice President Duterte sa mga tungkulin ng mababang kapulungan kasunod ng 3 resolusyon na inihain sa Kamara na humihimok sa gobyernong makipagtulungan sa ICC. Kayo hindi gumagalang kasi ino-overpoweran ninyo ang Pangulo sa kanyang sinasabi para bang mas makapangyarihan pa kayo sa Pangulo. Pag sinabi ng Pangulong hindi papasok ang ICC dito, kahit pa 1,000,000 resolusyon ang gawin nyo, walang kwenta yun. Pag sinabi ng Pangulo natin na wag ICC, wag kayong makialam. Siyempre, sasabihin ni Franz Castro yan kasi silang may akda niyan. Di ba kinakalaban nila ang ating dating Pangulo? Kasi nasugpo sila sa NTF-ELCA. Nasugpo ang droga. Pagkatapos, ang ating pangalawang Pangulo, ganon din. Kaya hinihingi niya yung confidential fund na ginawa nilang issue. Sino gumawa ng issue? Ito rin. At 3 resolusyong inihain, sila rin ang gumagawa.
Matatandaan na kamakailan ay nahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan pa ang pagbabalik ng bansa sa ICC, pero sa huli ay sinabi ring walang karapatan ng mga dayuhang mangialam sa anumang investigasyon sa bansa. Para sa Diyos at Pilipinas, kung Mahal Angel Pastor, SMNI News.